Life update na medyo late. 4:30 AM nga kami umalis sa bahay at medyo maaga pa kaya nag-stop over muna kami para mag-breakfast. So ayan, dito kami sa Jollibee. Bida ang saya. Ayun nga, ihahatid namin sila sa Clark International Airport kasi pupunta sila ng Singapore. Pero syempre, para kompleto ang araw o chismisan muna. Pagkakain nga namin ay diretso na ang biyahe. And before 8 AM nga ay nandito na. Medyo nagkandaloko-loko pa kung saan kami e-entry kasi nagloloko si Google Maps kung saan kami pinapalusot. Nandito na nga kami sa airport at nakababa na yung mga bagahe nila. Syempre, flex natin si Maring Taylor. Dinrowi at pinint nga yan ang aking kapatid. So, ayan yung OOTD niya. Wala pa naman kasinong tao dito sa Clark International Airport at todo pa-assist nga ang mga ate. So nagpaalam ako kung pwedeng pumasok kasi nasi-CR ako. And pwede naman daw pumasok hanggang dalawa pero ayaw na nilang pumasok so ako na lang. O eto na nga, balik tayo sa pagpapa-assist. Nakakatawa lang kasi akala nila ganyan talaga dito sa Clark. Hindi nila alam may bayad para 20 pesos per baggage. Ay Diyos ko, matawa-tawa talaga kami kasi walang bariya ang ate, naghanap pa. At syempre bilang babae tayong magaling magpigil ng pantog, magpapa-video muna ako kasi kunyari aalis din ako ng bansa. Andito na nga sila at tinitimbang nila ang kanilang mga maleta. Klasiko yung nagkagulo pa, ayan at tinaayos nga nila. Nung maihatid na namin at makaihi na ako, digora na kami saan kami bibiyabitan ng aming mga kadalaan. At dahil nga coding si Rashi today, inassure talaga namin na wala na nga coding banda rito. Akala namin maghihintay pa kami ng window hours, pero dahil wala ka daw coding, sabi ng mga staff doon sa airport, gumora na kami at nakaabot na kami dito. Naubusan nga kami ng tubig kaya naghanap kami ng 7-Eleven at sa dagupan pa kami nakabili. Mga 11 AM na nung nakarating kami at nakita namin itong Enjoy Eatery at talaga namang masasarap ang mga luto nila. Grabe pa yung kanin, ang dami. Pagkakain nga namin ay dumiretso na rin kami sa Municipal Hall ng San Gabriel para tagpuin ang aming tour guide na si Kuya Rolly. So meron kaming sunod na vlog para sa mga gustong pumunta sa Tangadan Falls. Ayun nga, doon nga ang aming hada. At Diyos ko, malay namin katakot-takot na hagdan pala ang aming lalakarin. Pero grabe overall, tuwang-tuwa ako kasi nakakita nga si Kiyo ng malaking shower. Grabe nga yung lamig ng tubig dito as in parang may yelo. Ang sarap nga magbabayad pagkatapos ng mahabang lakarin. Sobrang nakaka-relax, grabe, lalo at halos solo namin itong area. Kaya sa mga gustong pumunta rito, watch our next vlog. Just make sure na malakas ang tuhod, ha? Grabe, nag-enjoy kami ni Mama kahit buwis buhay nga yung paglapit dito sa falls. Para kaming mga batang nagtatampisaw sa ulan, oh. Akala mo naman hindi iniinda ang rayuman niya kanina. Char! After naman namin pumunta ng Tangadan Falls, nagbayad na kami kay Kuya Rolly tapos on the way na kami papunta dun sa nabook ko na tutuluyan namin. So dito kami tumuloy sa MJ's Cozy Place. Nabook ko lang siya via Airbnb. So eto yung room. Ang dami nga naming beds kahit 4 lang kami. Tapos ayan, meron din siyang aircon. Meron ding mini ref and TV. So one night lang kami mag-i-stay dito kasi tomorrow pupunta naman kami ng Baguio. So, ayan yung view dito sa may labas. So, pwede kaming kumain dito. Nasa labas naman namin itong lutuan. Meron din kaming free mineral water and ito yung CR nila. Meron nga din silang free tissue, sabon, and shampoo. Taray. Okay na nga to para sa price kasi sobrang mura na. Dito kami kumain sa may Kenyo Sizzling Sisig Steak. Nakita nga namin yung mga kain na nagtitrending sa TikTok at katabi lang din ito. At dahil pagod na nga kami at gusto ko nang patulugin si Kiyo, maaga kaming nag-dinner. Pero guys, grabe dito, hindi kami nagkamali. Ang sarap nung dinakdakan nila at saka itong pigar-pigar nila. So nagpunta rin kami sa LU Mini Mart para mamili nung lulutuin naman namin para sa breakfast bukas. So eto na nga, kinabukasan na to. Ewan ko ba kung bakit nakalimutan namin bumili ng kape. O eto na, naghanap sila ng kape pero wala silang mabilhan kasi sarado daw yung mga tindahan. Mukhang panggabi yung mga tindahan dito. Nakaluto na nga ako ng itlog tapos ito yung binili namin kagabi din sa LU Mini Mart. So light breakfast lang kami dahil balak namin kumain at mag-lunch sa Kabsat. Gumayap na nga kami para pumunta sa beach. Ayan, papunta na pala kami sa beach. Meron yung beach na walking distance lang dito sa aming pinagtuluyan. Pero para makapunta sa surfing area, kailangan pa naming mag-tricycle. So yun na lang muna guys. See you on our next vlog. Bye-bye!